Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, matapos makalaya, Dilima may pasabog agad ang katotohanan dating Pangulong Duterte kakasuhan. PBBM nagulat, yan po ang ating aalamin mula po dito sa channel ni Balita News TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balita News TV, yan ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At eto na nga mga ka-review natin, bago po natin simulan ang balitang ito, eto nga lang po, dahil nga po diba sa mga nangyayari po dito sa ating bansa, no? Na sa bawat may politikong nakukulong, mga ka-review natin, pagkalabas niyan, diba, agad yan, sa susunod na eleksyon ay tatakbo ulit, diba, mga ka-review natin. Gaya nga po ni Senator Bong Revilla, mga ka-review, at Jinggoy Estrada, diba? Mga nahatulan po yan at nakulong, mga ka-review natin ng nakarang eleksyon, tumakbo, no? Nanalo, senador na naman ulit yan mga ka-review natin. Yan po yung, di ba? Parang kalakaran. Kultura na ba natin yan mga ka-review? Ha? Kasi, di ba? Palagi yan eh. Ang tanong natin ngayon mga ka-review natin, no? Opinion nyo po ang, opinion nyo at opinion natin ang bida dito sa Pinas News Review, no? At eto nga po, posible po ba kayang manalo, no? Posible po ba kayang makabalik itong si dating Senator Leila de Lima, no? Sa pagiging senador niya? Makakaupo kaya ulit ito sa susunod na eleksyon, mga ka-review natin? Maging senador kaya ulit itong si dating Senator Leila de Lima? Sa kabila po ng kanyang mga, di ba? Na nakulong po siya, di ba? At nahatulan. Ngayon, nakalaya, pansamantala, mga ka-review. Ano kaya? Tatakbo kaya ito mga ka-review natin? Ano sa palagay nyo? Yan na. Well, anyway mga ka-review natin, eto na. Simulan na po natin yung balitang ito. Eto na po. Well, una, temporary lang muna yan. Yes. Hindi pa, ibig sabihin, maabsuelto siya. Although, kung ang takbo ng pag-iisip ng judge, kaya niya binigyan ng temporary freedom or grant of bail, because according to the judge, prosecution has not proven that the evidence of guilt is strong. Ito ang nakakagulat matapos nga ang halos 7 taon ay nakalabas na ng Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City. Nito lamang Lunes ng gabi, si dating Senadora Leila de Lima matapos siyang payagang makapagpiyansa na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Kung matatandaan nga, nakulong noon ang dating senadora na si Leila de Lima matapos itong madawit sa mga alegasyon na umano'y sa buwatan sa illegal drug raid sa loob ng Bilibid. Subalit ayon nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, ay tila sinadya lang umanong i-delay ng kaniyang kampo ang kaniyang kaso dahil inantay lamang umano nito na matapos ang termino ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nang matapos na nga ang administrasyong Duterte ay isa-isa nang dinidismiss ang kaso ng dating senadora na si Leila de Lima. At ngayon ay tuluyan na nga itong nakalaya. Lubos din ang pasasalamat ni de Lima sa Administrasyong Marcos kasunod ng pagpayag ng korte na siya ay makapagpiyansa. Sinabi ni de Lima na nagpapasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nirespetuan niya nito ang kalagayan ng hudikatura at ang rule of law. Kung kayo ang tatanungin, So mga kababayan, dito po sa pagpapasalamat ni Leila de Lima, no, mga ka-review natin kay PBBM. Pero magkaiba naman, di ba, yung justice, di ba, mga ka-review natin. Di naman si PBBM yung nag-decide doon na makalaya siya. Pero bakit si PBBM yung diba? Well, anyway, mga ka-review natin, dapat lang din pa ng pasalamatan kasi siya po yung presidente. Pero, di ba,
Sinasabi nga ni Senator Amy Marcos na wala namang kinalaman si PBBM sa paglaya nito eh. 'Di ba? Yung judge po yung nagpa-laya dito mga ka-review natin. At eto nga, yung sinasabi ni Atty. Trixie mga ka-review natin, no, Angeles, na yung judge na pa-bail ngayon kay De Lima, yun din yung judge mga ka-review natin, no, na nagdesisyon sa mga unang naging ibang kaso ni De Lima mga ka-review natin. So, sinasabi ni Atty. Trixie na may pattern, di ba? Yun nga po, oh. So, dapat si Leila De Lima nagpapasalamat doon sa judge. Hindi po kay PBBM kasi hindi naman po si PBBM ang nagdesisyon dyan, di ba? So, sa judge ka po magpasalamat, Leila De Lima. Mga kababayan, payag ba kayo na tuluyan na ngang makalaya ang dating senadora na si Leila De Lima? Mag-comment lamang kayo sa ibaba ng video ito at narito panoorin pa natin ang buong video. Breaking news po, papasok-pasok lang po na balita, si dating Senador Leila De Lima ay pinayagan na po ng korte na magpiyansa. Sasang stand niya rito sa dito po sa WPS, no? Maka-China raw po, pro-China, Maudigs. Baka po pag sinagot po natin yung opisyal ng mga pahayag ni Pangulong Duterte, matameme itong mga to. At may nananawagan po na mag-resign na si Sara Duterte dahil sa walang katuturang bagay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Yusin lang natin. Yan. Okay. Alam po ninyo, ito po, kapapasok-pasok lang po na balita. Ngayong araw po na to, ang Mandaluyong RTC, no? Branch 206 na pinamumunuan po ni Judge Hiner Gito reverses Judge Romeo Buenaventura's denial of De Lima's bail petition in her last pending. So alam po natin na yung naunang judge po na si Romeo Buenaventura ay dininay po yung pong kagustuhan ng kampo ni De Lima na makapag-post siya ng bail. Pero ito pong bagong judge ng Muntinlupa RTC Branch 206 ay na si Judge Hiner-Gito ay pinayagan po si Senator De Lima na makapag-post ng bail. Okay. Yan po, alam po ninyo, ang naging basehan po ng 7 taon po nakulong si De Lima. Ito mag-real talkan po tayo. Ipagpalagay natin na tama po yung mga pinagsasabi ngayon, yung mga judge, tama po na walang kasalanan si De Lima. 7 taon, walang kasalanan, pumayag na makulong. Saglit lang at medyo madilim. Ito nga yung nakakapagtaka dyan mga ka-review natin, no? Bakit nagkaiba po ba yung basihan nung unang judge mga ka-review dito sa bagong judge na ito? Bakit niya nasabing, di ba, pwedeng makapag-bail si Leila De Lima mga ka-review natin na non-bailable naman pala itong, di ba, itong kanyang kaso mga ka-review. So kaya hindi pinayagan nung nakakaraang judge, 'di ba, mga ka-review natin. Ngayon itong bagong judge mga ka-review, pinayagan niya. Sa anong kaday? 'Di ba? Paano nang pwedeng ganun, 'di ba, mga ka-review natin? Magkaiba ba yung batas na sinusunod nilang dalawa? Yung batas ng isang judge at saka itong batas ng bagong judge mga ka-review natin. Ito, tanong lang po ito ng simpleng tao mga ka-review natin kasi wala naman tayong alam sa mga batas na yan, di ba? Pero ang common sense lang, di ba? Magkaiba ba sila ng ginagamit na batas? Kasi pwedeng mag-bail dito sa isa, hindi pwede. Or depende lang yun sa pananaw ng isang judge mga ka-review natin. Di ba? Well, anyway.
Okay. Ang tanong ko po, dapat, 'di ba? Bakit po 7 taon na nakulong kung walang kasalanan? 'Di ba? Kasi eto ang sagot ng mga 'yan. Kasi nga dahil po sa mga testigo. Okay. Ano po nangyari sa mga testigo within 7 years? Nawala na po ba sila lahat? Hindi po. Kahit po mawala yung testigo, yung testimonya niya, mananatili po yan. Nasa court record yan. Pero ano po nangyari sa mga testigo? Nagbaliktaran. Marami po sa kanila nagbaliktaran. Okay. So ang ine-expect po natin, kung kayo po ay biktima, 7 taon kayong nakulong, at kaya kayo nakakulong dahil sa mga false testimony. Pagpalagay natin lahat na tama yung sinasabi, wala tayong duda halimbawa. No? Pagpalagay natin na talagang kusan loob na nagbaliktaran yung mga nag-akusa kay Laila de Lima. Kahit na po napanood natin sa TV yan, sa Kongreso. Napanood ko po yan sa Kongreso. No? Yung si Ladayan, di ba? Diyan po yung famous na, ano tawag sa ni de Lima? Jonel. Tapos diyan po yung famous line ni de Lima na yung relasyon nila ni Dayan na narinig din po namin ng frailties of a woman, no? Kaya walang duda sa isip ko na merong nangyari rito kay de Lima talaga kasi live po yun sa TV pa natin pinanunood nung araw yan 7 years ago. Talagang paulit-ulit po yan. Kahit siguro sa YouTube, makikita nyo po yan ngayon. Okay. Ibig sabihin, nung panahon na ikinulong po si de Lima, wala pong duda sa isip ko na may kasalanan. Kasi ang dami nag-testify sa kanya. Sa Kongreso pa po natin na ano yan Sa Kongreso pa muna natin naririnig. Siyempre, pagdating sa korte, hindi po yan binobroadcast, di ba? Wala po sa television yung korte. Pero yung nasa Congress po yan, kitang-kita. Nakilala natin si Junel, nakilala natin si Dayan, nakilala natin kung ano po yung nangyayari, no? Dahil po sa pag-iimbestiga ng mga congressman. Kaya po natin sila at nagsalita si de Lima of frailties of a woman, umamin po siya na may relasyon sila ni Dayan, etc. etc. Kaya wala akong duda noon. O ngayon, di ba kung ikaw ay nakulong dahil sa testimonya, ang una ko pong gagawin, kung ako po yun, sasampahan ko po yung kaso. Yung mga taong nag-falsely testify against me. 7 years is 7 years. Kaya po yun yung ine-expect namin. Kasi kung hindi sila makakasuhan, kung walang isasampang kaso sa kanila, dalawa yung testimonya nila, ibig sabihin. Nag-testimonya sila against then Senator de Lima at nagtestimonya silang pabor. Imposible naman pareho yung nangyari. Yung against ka at pabor kay de Lima. Meron dong pagsisinungaling. Di ba? May kaso po yun. Ang pinakamahinang kaso po nun, perjury. Pareho pong under oath yun. Yun yung una. At kung ikaw ang biktima, nakulong ka ng 7 taon, hindi ka papayag na walang ikaso dito sa mga to. Kaya pag walang nakasuhan dyan sa mga yan, alam na. Di ba? Alam na kung bakit. So yan mga ka-review natin, ang dapat palang kasuhan dito ni de Lima, mga ka-review natin, base po sa sinasabi ni Sir Badong, yung mga nag-testimonya, di ba? Nung nakulong siya, mga ka-review natin. Pero bakit, di ba, bumaliktad ngayon, kakasuhan pa rin ba niya? Kahit kampi na ngayon sa kanya, mga ka-review natin, di ba, napakalabo na rin nun. Pero, yun talagang dapat, di ba? Kasi, biruin mo, nakulong po siya, di ba? Ng 7 taon, di ba? Tapos, wala lang, ganun na lang yun. Ang kakasuhan niya daw ngayon, mga ka-review natin, sinasabi po si Pangulong Duterte, di ba, mga ka-review natin? Unahin niya muna makasuhan yung mga nag-false testimony sa kanya, di ba? Para makabawi naman siya. Kasi, di ba? Para malaman talaga kung totoo nga. Kasi kung hindi niya kasuhan, magkakaroon po ng doubts, no? Yung mga taong bayan, magkakaroon po ng maghihinala po
na baka, di ba? Mga binayaran din ito, mga ka-review natin, hindi natin alam. Kasi, di ba? Ano ba ang medyo mas pwede, di ba? Yung ngayon, babayaran mo sila ngayon or bayaran mo sila nung nagtitestimony pa lang yung una. 'Di ba? Sa palagay ko mas reasonable kung ngayon, 'di ba? Para makalaya ka. Pwede mong bayaran sila na bawiin yung kanilang mga sinabi, 'di ba? Kaya opinion lang po 'yan, mga ka-review natin, ha. Ano sa palagay nyo, mga ka-review natin? Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman or reaction nga patungkol po rito sa balitang ito. Yan, ha? Yan, si dating Senator Lali Lima, posible po bang makabalik sa Senado? Kasi, di ba, lahat po ng nakukulong na mga politiko, mga ka-review natin, may big comeback. Di ba? May sila pagbabalik, di ba? Tinatawag natin pagbabalik. Ang pagbabalik, di ba? Sa Senado ni Blanc. Posible kayang manalo pa ito kung si dating yun nga oo nga, mga ka-review na. Kaya ba siguro nagpapapansin ito si Dilima kasi gusto na namang tumakbo bilang senador? Posible kaya yun, mga ka-review natin? At saka itong si Trillanes, di ba? Medyo nagpapapansin sila ngayon. Well, anyway, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga ka-review natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe. Kahit Balita News TV, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.